magkano nga ba ang nagastos ko sa pagpagawa nitong native house o rest house? Tara pag-usapan natin kung magkano nga ba ang nagastos ko dito kasi marami ang nagtatanong. Pero bago yan mga ka-jungle, let's have a quick tour muna itong ating rest house kasi marami din yung gustong makita itong ating loob ng bahay. So, as you enter our rest house, di ba, makikita nyo yung sala natin. So, ito parang DIY ko lang ito. And then, mga plants. Tapos, nandito yung kusina. Ayan o, tignan nyo naman yung ating kusina. Hindi pa siya totally gawa, pero okay na. Meron na tayong pangluto-luto dito. Nandito naman yung ating lamesa, kainan. Then, punta tayo dito sa taas. Ayan, ito yung gawa sa kahoy. Ito po ay native na kahoy. Mahugani ito na kahoy. So, ayan, akyat tayo dito sa taas. Dito sa taas naman, ayan, native din ito, pero yung ginamit ko na sahig ay pinolik. Pero yun lang, medyo na-disappoint ako kasi hindi siya original na pinolik. Talaga namang naano talaga agad. Dito sa taas, meron isa, dalawa, tatlo, apat na bintana, which is dito sa side ng ating hagdan kasi gusto ko pag akit ang hagdan, may papasok na hangin. And then, ayan. Kurtina mo lang muna tayo ngayon. Dalawang bintana. Ito, kurtina lang muna ngayon. So, ito yung ating sa taas. Then, dito tayo sa baba. Punta tayo sa CR. So, yung CR namin, in-include ko dito sa gastos sa pagpapagawa kasi, di ba, syempre, importante talaga ang may CR. Ayan o, napintaran na din. Ang ganda. So, simple lang ang CR namin. Importante may ma-CR-an talaga. Ayan. Ano siya, rough lang muna siya. Ito yung bowl. So, kasama din yan sa gastos, no? So, ayan, i-reveal ko na kung magkano nga ba ang nagastos. Hali kayo. So, i-reveal ko sa inyo kung magkano ang nagastos ko dito sa ating native house o sa rest house. Kasi marami din ang nagtatanong. Meron ako ditong listahan. So, yung labor cost ay umabot siya ng 21,600. Kasama yung 12 days na pagpapagawa dito. And then, yung mga kahoy na ginamit, syempre, 200 pieces na kahoy ang ginamit dito. So, umabot siya ng 24,000. And then, yung amakan naman, ito, yung amakan. So, nag-order ako. Galing yan sa Bohol. So, meron kaming in-orderan galing dito sa Tacloban. So, yung amakan, 7,200 kasi 16 pieces ang kabuok ng amakan. And then, other material na ginamit, 3,000 like pintar, varnish, at marami pang iba. So, 3,000 yon. Yung hakot, kasi malayo sa amin. So, yung hakot ay umabot ng 2,000 pesos. Yung material naman sa CR is 17,000. Kasi, napamahal ako doon sa semento at tsaka sa bowl. Merong bowl kasi. Ang total na gastos mga ka-jungle, itong amakan o rest house is umabot siya ng 74,800 pesos. Yan. Hindi pa siya totally gawa kasi wala pa akong glass na bintana. So, plano ko kasi magpa-glass pa din ng bintana. So, yung total na gastos, di ba? Sobrang dami. Pero, worth it naman mga ka-jungle kasi tignan nyo naman, napakaganda ng gawa. At saludo ako sa gumawa talaga. So, yan yung advice ko din sa inyo kapag nagpapagawa kayo ng ganito. Itodo nyo na lang kasi para mas matibay siya. And then, tip ko din, maglagay kayo ng mga poste para mas matibay. Yan yung kaulang gastos lahat ng ating pagpapagawa ng ating rest house o ang ating native house. Maraming salamat sa panonood. I hope meron kayo natutunan. Galing kay Mark of the Jungle Plants. And I will see you next episode, mga ka-jungle. Because more plant, less stress.